May kilala ka bang nag-cheat? Or nakakaranas ka ba mag-cheat sa iba? Hindi yung cheat nung college or high school. Ang pinag-uusapan dito na cheating ay yung hindi ka naging honest sa partner mo o sa kahit na sinong tao na nakakasama mo sa loob ng inyong pamamahay. So may isi-share ako sa inyo ng mga verses ngayong hapon at ito ay tungkol sa kung ano yung nagiging reason bakit kaya nag-cheat yung maraming tao. So siguro yung iba hindi nila naintindihan o hindi nila alam at yung iba siguro sinasabi na okay lang mag-cheat, wala namang nakakaalam, hindi naman ito mabubulgar, hindi naman ito malalaman ng kahit na sino, or kung malalaman man nila siguro i-forgive naman nila ako. Well, di lahat ng cases ay ganyan. Pero tinuturo din naman yun ng Lord na kapag merong nananakit sa'yo, may kasali dyan ang pag-cheat, i-forgive natin sila. Pero, syempre, magpuput na ng boundaries yung tao na hindi ka na kakaibiganin, hindi ka na isasali sa circles niya kasi red flag yon. So, paano ba natin matutunan na huwag mag-cheat sa ating kapwa-tao? Okay lang ba talaga na mag-cheat? Syempre, hindi. Kasi walang magandang na idudulot ang pag-cheat. So, siguro kung lumalaki ka sa pamilya na parang nakikita mo na okay lang pala mag-cheat. So, gagawin ko din ito kasi minsan nakikita natin yan sa ibang tao at walang nagko-correct sa atin at walang nagsasabi sa atin, walang nagtuturo sa atin na yan ay hindi maganda, yan ay dapat gawin, hindi dapat gawin. Sa Bible, meron tayong matututunan sa mga verses about honesty. So, sabi dito, merong mga verses about honesty. Sa Proverbs 12:22, the Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy. Yung akala natin na okay lang mag-lie, kasi white lies lang naman to. Kaparehas lang yan ng sin ha. Walang small sin, big sins, walang ano naman to, white lies lang naman to, hindi ito makukonsider na talagang lies. No, lahat yan, kaparehas yan siya sin, kaparehas din yan siya lie. So, ayon ng Lord na meron tayong lying lips. Yung iba natatakot magsabi ng katotohanan dahil sa mga consequences. Pero mas i-obey natin dapat si Lord kaysa sa mga tao na ito. So, He delights in people who are trustworthy. Gustong-gusto ng Lord yung mga tao, mga Christians, lalong-lalo na kapag kiniklaim natin na Christian tayo. So, isa yan sa mga babaguhin natin, yung pagiging dishonest. Kailangan honest tayo sa maliit at malaking mga bagay. Kasali dito yung pag-witness mo ha, yung pagsasabi mo na, ay oo, alam ko si ano talaga. Totoo yung sinabi niya kahit hindi. So sa Ephesians 4:25, therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. So, honesty helps build unity and trust among believers. So, hindi lang naman sa mga believers. Kapag tinetest tayo, magiging mabibless yung mga tao sa buhay natin kapag pinapractice talaga natin ito. And ako personally, hindi ko ginagawa yung pagiging honest para sa mga tao. So, para talaga kay Lord. Kasi alam ko, makikita niya naman lahat ng ginagawa ko. Masasaktan siya kapag naglalay ako or kapag ginagawa ko ang bagay na hindi maganda or pagiging dishonest. Sa Proverbs 10:9, nakakatakot itong sinabi dito. Isa itong warning. Promise din, no? Whoever walks in integrity, walks securely. But whoever takes crooked paths will be found out. So, ano yung naiintindihan natin dito? Siyempre daw, kapag hindi tayo naging honest sa buhay natin, malalaman at malalaman yung mga trabaho natin. So, nakikita natin sa mga movie, mga sad endings. Marami actually sa mga movie, no, na nakukuhaan talaga natin ng mga lessons na, hindi pala maganda talaga yung hindi ko naging honest. Kahit na sinasabi mo sa sarili mo na ikaw lang yung nakakalam, wala ibang nakakalam, or yung friend mo lang, secret lang ito. Kahit na secret pa yan, darating talaga yung araw na kahit hindi mo man yan gustuhin, pero merong way ang Lord na maipapakita talaga kung ano yung truth. The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Proverbs 11:3. So, hindi ko na padadamihin yung mga verses dahil parang short lang naman sana itong gagawin ko na reflection or parang sinishare ko. Ginawang mic. So, yun lang. Sana may natutunan tayo at sa lahat ng mga hindi naging honest, sa partner man nila, sa kaibigan, sa mga magulang, sa trabaho. I pray that in the mighty name of Jesus ay mawawala sa atin yung mga ganyan. Ako personally talagang ayoko na niyan and I renounce it. Meron mga incidents sa life ko na natutunan ko na hindi pala talaga maganda. So, pinapractice ko na and by the grace of God, sinasabi ko kay Lord na, Lord,
tulungan mo naman ako dahil ayokong mapahiya ako. Kasi tayo lang naman yung mapapahiya pagdating ng araw. Huwag na natin hintayin na merong major event sa life natin na dahil naging dishonest tayo at napapahiya tayo. Yun lang. Sana may natutunan. Bye.